creator na nagsasabi na i-delete na lang daw to kung wala namang nakikitang progress sa channel. Ang tanong, makakatulong ba? Effective ba? O baka lalo lang makasama? Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. Okay, sa video na to, pag-uusapan din natin yung truth about analytics na karamihan sa mga creators, mga baguhan, ay hindi alam to. So, ayun na nga, napanood ko sa isang video na ganito na raw yung ginagawa ng ibang mga creators, especially yung mga unti-unti nang nawawala ng gana, wala nang nakikitang progress sa channel nila, unti-unti nang nade-demotivate. Pero ang tanong, makakatulong ba yun o mas lalo lang makakalala sa sitwasyon? Alam niyo po ba mga creators, dahil nga sa paiba-iba yung mood ng YouTube algorithm ngayon. Yung mga YouTuber na tuloy, natakot ng buksan yung kanilang mga YouTube studio. So, ang sabi, kasi nga sa tuwing binubuksan nila ito, no, yung para bang laging mayroong masamang balita, may bad news. Ano yung bad news na yon na nakikita nila? Yung pababa na views, yung wala nang nakikitang progress, sobrang tagal ma-monetize. Kaya tuloy may mga nagsasabi na ng mga creators na what if i-delete ko na lang tong YouTube studio na to. Pero tama ba talaga yon? O baka may mas malaki lang problema na hindi natin napapansin? Kasi kahit ako, alam ko talaga na mayroong kakaiba sa algorithm ngayon sa YT. So now, let's proceed. Pag-usapan natin yung fear of opening YT studio. Alright, real talk tayo guys. Aminin natin, may mga araw na ayaw talaga nating buksan na yung ating mga YouTube studio, di ba? So, hindi lang kayo yung nakaka-experience nun. So, na-experience natin yan, especially tayong mga small content creator dito sa YT. Kasi ganito talaga yung normal na scenario nating mga small content creator dito. So, nung nakaraan, nag-upload ka ng video, okay ang views. Nung nag-upload ka, nung pangalawang araw, o medyo okay, bumaba lang ng konti. Nung nag-upload ka today, parang iba na. Sobrang baba naman yata. Nakaipon ka today ng 1,000 subscribers, pagising mo kinabukasan, 900 na lang, 100 ka agad yung nabawas. May iisip mo tuloy, may chance pa ba akong ma-monetize dito sa YouTube? At dyan nagsisimula yung pagpapanik ng mga creators. That's why mga ma'am sir, may mga creators na ngayon na iniiwasan ng i-open yung kanilang mga analytics. At alam nyo ba na dito pumapasok yung tinatawag na dangerous mindset? Kapag po lagi nating tinitingnan yung numbers, dangerous mindset yan. Alam nyo, parang emotional roller coaster ang pag-YouTube guys. Diba? Isang araw masaya ka kasi ang ganda ng result ng video mo. Sa susunod na araw, pwede namang malungkot ka dahil hindi mo nagustuhan yung naging result. Dahil lang doon gusto mo nang sumuko. Kasi minsan guys, lalong-lalo na sa mga baguhan, yung kakapasok pa lang dito, dahil sa pagbaba o pababa ng pababa yung views ng mga videos natin. Parang sinasabi ng utak natin na, hindi ka magaling, ang pangit ng mga video mo, walang nanonood sa'yo, itigil mo na yan. Pero ang totoo po, mga ka-creators, normal na normal lang po yan sa YouTube. O pwede ngayon maganda ang views ng videos natin, pwede kinabukasan, pangit na naman. Pwedeng sa susunod, maganda na naman. Pwedeng sa susunod, pangit na naman. Dahil nga po, mga small content creators lang tayo at hindi tayo mga sikat. That's why si YouTube algorithm ay tinitimpla-timpla rin yung ating mga videos. Okay, dito na rin sa part na the truth about analytics. So, marami sa mga creators ang hindi alam to. Guys, yung YouTube analytics, pabago-bago talaga yan. Hindi yan consistent na kapag ganito yung nakuha mong numbers, tomorrow is ganito ulit. Halimbawa na lang, may mga videos na biglang bababa yung mga views. Kasi nga, nag-a-adjust yung algorithm. Kung magtataka kayo, yung subscribers nyo bumababa. Kasi nga po, may mga subscribers na automatic natatanggal kapag spam accounts. Minsan, mga ma'am sir, nire-recount lang po ni YouTube ang mga data na yan. Kaya mga ka-creators, hindi ibig sabihin na kapag bumababa yung ating views o bumababa yung views mo, ipabagsak na yung channel mo. Para sa ating mga small content creator, that's very normal. Now, let's proceed na with the real danger. Yung totoong panganib dito sa YouTube. Alam nyo ba mga ma'am sir, ito yung pinakamas delikado kesa sa pagbaba ng mga views natin. Alam nyo kung ano yun? Yung overthinking. Ay mga ma'am sir, kapag lagi mong chine-check yung YT studio mo, di ba parang hinalin tulad mo na yan sa jowa mo na every hour chine-check mo? Every hour, every minute, every second, chine-check mo. Diba? Parang nagiging addicted na tayo sa numbers. Nagiging addict na tayo. Check ng check. Napapraning na. Sobra na mag-overthink. Nasa halip, gumawa tayo ng bagong content. Ituon natin yung sarili natin. Okay, mahina ang views. Okay, upload tayo ulit. Positive mindset.
ba mga ma'am sir ginagawa ng mga successful creators na dito sa YouTube? Hindi nila madalas chine-check talaga yung kanilang analytics. Instead, focus sila sa mga susunod na gagawin nilang content. Kasi alam nila na yung tunay na growth sa YouTube ay hindi nangyayari yan sa isang araw lang. Diba? Minsan nga nangyayari yung malaking pagbabago sa channel natin dahil lang sa iisang video. Diba? At wala kang ka-idea kung alin doon sa mga video mo yung magkakaroon ng growth. Katulad na lang sa akin, hindi ko alam na itong video ko na to, na ginawan ko ng tutorial, itong video na to, is dyan ako magkakaroon ng pinakamaraming views dito sa YouTube. Upload na ng upload. Malay natin, sa mga in-upload natin yan, diba? Darating yung time na isa dyan magpa-viral. Wala tayong idea kung alin sa mga video natin eh. Gugulat na lang tayo, may isang video tayo na biglang ipupush ng algorithm ni YouTube. Sometimes yung mga nagwa-viral na video, guys, tandaan nyo, kaya huwag kang basta-bastang magbubura. It takes 1 to 3 months bago mag-viral. Nakakaramdam nito na gusto nang alisin yung YouTube channel nila, wag nang buksan yung YT studio. Feeling mo na nakaka-stress na yung YouTube studio mo. Hindi mo kailangang i-delete yan. Kailangan lang po natin ay baguhin natin yung ating mindset. Instead, mag-focus tayo sa mga numbers. Focus tayo sa paggawa ng content, mag-improve yung ating mga content. Aralan yung thumbnails, titles, and hooks. Kasi iyan yung very challenging dito sa YouTube, guys. At isa yan sa mga na-challenge talaga ako. At talagang tinatry talaga nating i-improve pa. Dahil sa ating mga small content creators, isa yan sa pinagbabatayanan ni YouTube ngayong 2026, yung thumbnail, title, at hooks. So, ayun po mga ma'am sir, before I end, ayan, gusto ko lang iiwan sa inyo itong konting advice na to. For those na, ayan nga, pumapasok sa isip nila na gusto na nilang alisin or tanggalin, wag nang tingnan yung kanilang YouTube studio. Ayan mga ma'am sir, huwag kayong panghinaan kasi hindi lang kayo yung nakakaranas ng paghina ng mga views ngayon. Especially yung 2026, di ba? Hindi natin alam kung ano ba yung mood ng YouTube algorithm. Basta ang alam ko lang, isa sa tinitingnan talaga ni YouTube na ngayon is yung ating thumbnail, titles, at hooks. Isa yan na napaka-importante especially sa ating mga small content creator kasi nga, hindi naman tayo mga sikat. So ayun, kung nakakaranas tayo niyan guys, move forward lang, upload ulit. Ayun lang mga creators, I hope nakatulong sa inyo yung video na to, na-motivate kayo kahit papaano. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. And i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And syempre, bago tayo mag-end, shoutout muna sa lahat ng mga members ng ating channel guys. Ayan, I hope matagal pa po tayong magkasama. And also, shoutout din sa ating mga bagong subscribers. Ayan, sa mga dating subscribers na nakasupport pa rin sa channel na to hanggang ngayon. Thank you so much guys. And also yung mga laging nandyan sa comment section, thank you so much guys sa inyong mainit na suporta pa rin sa atin. Ayan, thank you so much. And ayan, more power and God bless sa ating lahat guys. So ayun lang, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!